Man, pwede ito maging sobrang early game. For her, I would Ay, say Nolan! Ay, Ay, Johed! Okay, mang babalibag. Ay, parang tama nga. Parang maganda nga kalit para sa Bigatron. Kasi Matic XP to si ano eh. Si Hilda. Pwede na lang guluhin, to be fair. Oo, okay, magkalit din dito sa ano. Bigatron Alpha. Although, hirap pala magkalit din. Kasi may Johed. Medyo, oo. Habang nag-heal, pwede kang iangat. Iba to lang, oo. Okay, so tricky. Sobrang tricky ng pick ng... Tricky for Bigatron Alpha because of the Johed pick. Ganda-ganda. Talino nila Coach Wynat dun, ah. Sino kaya ang magiging bolder? Sino kaya ang magiging braver? This is game 2, guys. Onyx Philippines laban sa Bigatron Alpha. So, King Kong with the Nolan pick para din sa ating laban. And Brusco ay tutulong. So, naglilis siya dito para mas mabilis yung pag-react. Ang natatakot ako dito para sa Bigatron Alpha, pag hindi nila tumatawid, kahit sa mid-game pa lamang, malaki na kalamangan ng Onyx Philippines. Mahihirapan sila at mahihirapan mapaabot sa late game, mapaabot yung power spike ni Moreno tsaka ni Eman. Kasi so far, sobrang agresibo na pwede natin makita sa Onyx Philippines ngayon. Oo, and speaking of, ay sumasagot din ang Bigatron Alpha. Nakikita natin more on cooldown reduction ang gustong gawin dito ni Brusco. At naka-concussive blast din, so expect talaga na magiging aggressive si Onyx Philippines. Grabe rin mga pokes ni King Kong sa mid. Ayun o, tinan nyo naman yung pwesto. Parang nagkakasamahan na talaga agad. Grabe, brawl na brawl nga talaga yung kinasanayan ng Onyx Philippines. Ngayon, taklo sila kagad rumorotate. Hindi nga nila alam kung saan nagtatago si Kirk. Ayun na nga yung bato. On to Luke, pero sumasagot din naman si Super Ken with the first blood. On to King Kong. Bumawi din naman etong si Kirk. Napitas doon si Light, pero mas favorable yon para sa Bigatron Alpha. Oo, kasi si King Kong yung napatay nila eh. Tsaka dahil doon na medyo madedelay kasi nauna na kanina si King Kong na mag-level 4. Nung level 4 si King Kong, magle-level 4 pa lang si Super Ken. Pero dahil nakakuha ng kill, si Super Ken pa nakakuha ng kill, expect na mas mataas na slight yung XP dito ni Super Ken. So makikita naman natin dito sa may top lane, pinapababa ni Ken Ray Minion Wave. Kasi alam niya na pagdating sa poke, medyo mas mataas yun sa kanya. Pero mas malikot kasi yung 1-1 early game. Kumbaga Grabe si parang Kirk ko. si Kirk walang pake, no? Tatambay talaga yun sa pwesto ng jungle ng Bigatron Alpha. Running out them habang si Onyx, habang si King Kong naman makakuha ng unang bagong. Grabe, no? Sobrang ganda ng rotation ng Onyx. Kasi kanina pa ito ginagawa ni Kirk. Game 1 din. Oo. Yung iniiwan niya talaga yung lane niya. Parang wala siyang pake kahit hindi niya makuha yung mga XP na kailangan niya. Eh, talagang trabaho is trabaho lang para kay Kirkitek eh, oh. Oo, kasi kanina, nung nakuha ng Onyx Philippines yung turtle, si Luke kakaklear pa lang dun sa may bottom lane. Tapos si Kirk nandun sa may purple. So very different ang rotation ni Luke saka ni Kirk actually para din sa ating laban. Onyx Philippines again, nag-aantay lang muna ng perfect timing. So far for King Kong dito ay nakakabig pa rin. O mas mataas na yung level niya against Super Ken now. So expect later on kung, or titingnan natin. Hindi ko nabantayan kanina kung level 950 ay 9 minutes 15 eh. Actually, hindi din ako sure pero hindi din ako magtataka kung yun nga yung case. Pero dito mo na makikita kung ba't ang bilis mag-rotate ni Kirk ko. 3 second skill lang tapos sa proc ng concussive blast. Clear na kaagad yung minion wave eh. Oo. Napilitan na rin tuloy si Light na pumunta doon sa may XP lane. Ay! Oh, puma-diversion to an engage to Onyx Philippines. Makakuha na naman nila si Super Ken. 4-man swing para sa Onyx Philippines at nasa kanila na sobrang kalamangan with a 1.2k gold lead. Oo, kung sasabihin ng iba na parang 1k gold lead pa naman, malaki to guys for 3 minutes. Kasi, mas lalo na pag sa Onyx yung may hawak ng gold lead. Oo, kasi dapat pantay pa yan eh. 'Di ba? Parang ang lalamang lang is if nakuha na ng isang mini turtle. So dito malaki na yan and look at Brusco, 'di ba? Parang okay, narinig ang comms na diyan, boss nag-retry. Nag-retry yung si Super Ken. So, wala siyang retry before this turtle objective. So, pwede din kumuha na ng purple si King Kong. Ayun, nakuha niya nga. So, walang purple si Super Ken. Ayun na. Gugutumin na niya. 2 level gap na kagad si Galing. Si Gang. Considering na first blood ni Super Ken si si King Kong kanina. Ang ganda-ganda nung dito. Nung ginawa din ni Brusco na first niya mag-retry. Dahil alam niya na pupwesto sa may red. Threat na agad siya nakapwesto siya dyan. Easy turtle para sa Onyx Philippines. Ang hirap ng ng buhay dito ni Moreno para mag-stack.
Kasi Oo. meron ka ng Brusco na naka-Jawhead, may Kirk ka pa na nakatambay sa jungle ng Onyx Philippines. At kung hindi ka nag-ingat, tas nasa bush si King Kong, isang combo lang, tunaw ka na kaagad, magsisilid ka eh. O, mapapaisip ka na lang din talaga. So, kung ikaw dito bigat na alpha at ganito kalaking kalamangan, kailangan mo mag-ingat! Ayun no? Maski si Luke, pinombo lang doon ni Kirk tsaka ni King Kong, pitas na kaagad. Paano pa kaya si Moreno, di ba? Op! Okay. Umuldi doon si Light, pati na rin na crossbow of tank coming in from Eman. Kaso ang problema, wipe kila Kela. Super Cat. Mawala din naman si Brusco. Super Cat dito lang para kumuha ng crab coin. Pero Onyx Philippines pa rin. Parang unbothered pa rin. Parang wipe ko kahit sumusugod na yung Bigot ng Alpha. Oh, ayun na naman si Kirk, oh. Si Kirk na talagang napunta na sa ibang pwesto at meron pang TP! Okay, tumipi na kasi Super Prince dito with the diversion lane. Hindi nalalam kung saan sabi si Kela versus Kirk. Sugo nag-front, forcing Luke to retreat. Onyx, yun yung difference ng Super Prince Louie versus Moreno Louie. Mas active yung diversion ni Onyx Ni Super Prince nagagamit niya na pang biglaan. Uy! Napitikan pa si Eman doon. Pero wait lang, si Luke para naka-ready yata anytime sino sisipain niya. Pero maagang nakaalis si Super Prince. So, habang nangyayari yun, guys, lumalaki na ang kalamangan ng Onyx Philippines at makakasira pa nga ng tore si Kelra doon sa itaas dahil na yun sa pagtambay ni Kirk tsaka ni Super Prince. Alam mo yung pwesto ni Kirk? Parang siya na talaga yung post 5. Nakakalito, no? Oo! Di mo din sigurado eh. Kung sino ba talaga yung room kay Brusco tsaka kay Kirk kasi pareho silang active sa mapa. Diversion doon para sa baba, Okay, walang tao. Okay. Ano na sila? Magtatago lang sila dyan kung sino unang sisilip. Okay. Chinek lang. Kasi nakapwesto naman si Kirk sa may turtle eh. Pero, ibibigay ba ng Onyx yung turtle? Hindi. Makakahabol si King Kong. Ang ganda ng ginawa ng Onyx Philippines. Doon mo makikita yung mga presence nila, no? Countdown yung turtle, 10 seconds. Pumunta sila sa opposite lane kasi nag-diversion sila doon kasi alam nilang lugi yung Bigot ng Alpha baka hindi kumontes. So, tatry sila kumuha ng pick-off ngayon at parang si Luke nga yung magiging pick-off ng Onyx. Tapos si Kirk dumedire-diretso pa para i-zone at mga players. So, habang nangyari nakasira ng tore, may TP na naman. Saan naman sila pupunta? Doon sa baba pero wala ata silang mahuhuli. Teka lang. Grabe. Keller pumasok na. Tinulak si Eman. Grabe, pag si Super Prince may hawak na Louie, parang laging exclamation point yung reaction ko. Grabe yun, men. Isipin mo pag meron lang nahuli ng onti sa Bigot ng Alpha, mapapasigaw ka talaga. At saka isipin mo, nung tumitipi siya, hindi pa nga kompleto yung buhay niya rin eh. Parang halos wala siyang buhay nun, di ba? Ay! Okay. Ayan! Ganda na pag-cancel doon ni Keller ng Spear of Mystery niya. So ngayon, Brusco may nabato. Tutumba si Eman. Isunod mo na si Luke. King Kong hindi pa rin tapos, nag-gauge pa forward. Ang ganda ng stun ni Kirk doon. Tumama pa ang Spear of Destruction coming in from Kela para patumbahin si Super Ken. Tatlo ang nawala sa Bigot ng Alpha. Super Prince hindi pa nga tapos. Tinitipian dito si Moreno. Tinipihan ni Super Prince si Kanina Moreno. Ay, okay. Bawal maglakad yung Ayaw maglakad ng Waywalk. Onyx Philippines. Wywalk kahit walang chip dahil kay Super Prince. Parang dapat, feeling ko pag Wywalk yung ulti ng Louie ni Super Prince eh. Naka-Wywalk yung kanya kasi talagang teleport. But anyway, Blood Wings, meron sipa pero meron Purify si Kelra! Grabe! Kahit si Keller mismo ang kunat! Hindi na burst down ng Bigot ng Alpha yung nasipa ni Light doon. Laki ng lamang din kasi. So, expect natin na medyo kulang pa talaga yung damage dito ng Bigetron Alpha. So, ang hirap nito kasi even Brusco naka-ready anytime sa pag-i-check. Oh, wait lang, sa likod! May Light nakaset up and play. Kelra, mapipitas niya doon. Walang Purify itong si World Standard. Kaya naman, Bigetron Alpha with a favorable shutdown. Kapalit naman ang buhay ni Luke. Solid din yung comms nila doon, ni Light tsaka ni Eman. Tsaka, kasi alam nila na na walang Purify. Ginamit ni Kelra kanina sa may top lane para makapag-dash out. Oo. So, 8-3 score natin. So far lamang pa rin naman dito ang Onyx Philippines. Merong next na objective. Ang ganda lagi ng minion flow ng Onyx Philippines. Bigot ng Alpha naman as long as they give space or enough space for Eman, kaya-kaya nila yan. Parang hindi na bumababa yung minions ng Bigot ng Alpha. Oo. Parati na lang nandun malapit sa inhibitor turret nila. First Lord, nag-spawn na nga. Level 15 na. Si King Kong. Bago pa mag 9 minutes, okay, pumasok for the gauge. Hindi pa nga nilalabas yung fracture niya. Ay, Eman! Pero kalati kagad yung buhay ni Luke. Eman, tinrise takan si King Kong. Pero Grabe, tapang din ni Eman, no? Kasi kung naproc niya yung ulti niya doon, mapapatay niya Oo. si King Kong. So, laban na to guys ng sabihin na natin pagpulso sa laban. Basta sobrang bilis na pagkuha sa Lord. Sinolo Lord. Sinolo Lord ni King Kong.
Parang ano na nga, parang nag-deadlift. Wow! Nag-gym. Nag-gym Grabe ka na, Shantel. Dinedlift niya yung Lord, guys. Na i-workout niya yung muscles niya doon. But looking at the items, even si Kirk pala dito ay may Blade of Heptasis, Thunderbird Blade of Heptasis. Imagine yung damage na na-deal niya. Kaya naman, 302 ang kanyang KDA. So, Lord March in dito sa may bottom lane. Yung position ni Brusco, parang pangbiglaan niya. Grabe si Super Prince. Ay! Doon sa baba, teka lang. Parang nahuli nga ata si Eman bigla. Kahit gagawa sana ng play, Bigatron Alpha doon, pero ang problema, handa sila Kelra. Luke bigla, tumambati naman sa kamay ng World Standard. A double kill for Kelra. Super kill na lamang, pati na rin Moreno ang natitira. Para sa Bigatron Alpha, may Lord pang nagmamarsya for Onyx Philippines sa bottom lane. Okay, so ito na, kahit Tori dito sa may bottom lane, masisira na nga nila. 8 seconds bago mabuhay yun si Eman, parang hindi lang nila madedepensahin kasi may between silang Lord! 10 minutes, 30 seconds, nagsa-tower lock na nga dito si Kelra. Tinatry ng Bigatron Alpha mga depensa, pero ang problema Onyx Philippines masyadong malakas. They're just too damn good, sabi nga ni Naisu. Mas pinabilis, mas pinalakas na game number 2 performance para sa Onyx Philippines at kita natin sa kanilang mga mukha on to the next. Sobrang ganda ng performance nila. Oh, di ba? Nakangiti lang sila ngayon. And even si Super Prince dito ay pinakita kung bakit isa siya sa mga, or hindi nga isa eh. Siya ang pinaka. Siya ang pinakamagaling gumamit na Loyi currently. Naalala ko nung panahon na sinabi ni Midnight na may mga rules sa MPL Philippines. Pag mo bibigay yung Lancelot kay Carl, pag mo bibigay yung Ling kay Kyrie, wag mo bibigay daw dati yung Eve kay Super Prince. Ngayon, wag mo na rin ibibigay yung Louie kay Super Prince. Grabe, no? Eto to, maraming salamat sa ating mga viewers kasi sila yung nag-confirm. Level 15 daw, 9 minutes na. So to be exact, it was 8 minutes and 56 seconds. Grabe, may partida, may 4 seconds pang extra. Oh, tsaka partida na ano pa siya na First blood first siya. blood siya kanina. So, ang ganda-ganda ng ano dito ng Onyx Philippines. Siguro understatement na nga ang ano eh, pag sinabi mong sobrang linis. Sobrang understatement na yun Yung talaga. sobrang linis sila maglaro. Siguro alam nila kung paano i-work around yung current situation. Mabilis sila mag-adapt. Kaya naman nakahabol sila at sila pa ngayon nanalo doon sa ating game. Which is, by the way, very quick lang dahil 10 minutes and 36 seconds yung nangyari. We really have to comment kung paano yung playstyle ni Kirk or rotation niya with the team kasi kung first time mo nanonood ng tournament, magugulat ka or mapapaisip ka, si Kirk yata yung post 5. Oh, ba't nandun yun? Diba? Parang hindi mo na siya nakikita nagle-lane or ibig sabihin ba nun, sobrang bilis niya mag-lane. Then MVP, ayan, si Kirk with 4 kills. Kirk with a Hilda 402 ang kanya naging KDA in 10 minutes and 36 seconds. Honorable mention, Super Ken. Tsaka Moreno para sa Bigatron Alpha. Okay, so, ito, tinan mo yung kay Kirk. Diba, Super Prince 33k yung damage din. 29k Kay Kirk. kay Kirk. Tapos partida, hindi pa AoE damage yan si Hilda, pa isa-isa lang yung target niya.